Iyon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Bago tayo magpatuloy, i-shoutout ko lang muna itong mga Tolponatics na patuloy pa rin sumusuporta sa kanilang iniidolong si Senador Rapi Tulfo. Yun ang sa wakas, palakpakan natin Senador Rapi Tulfo ay perfect na nga yung attendance. Wala pong liba na hindi siya umabsent pero hindi sa Senado sa Rapi Tulfo in action. Isang linggo po siyang andoon sa kanyang programa. Kasi sabi niya, resist daw yung Senado. Pero si Senador Ben Padilla, nakita natin na may ginawang hearing tungkol sa SMNI. At ang pagkakaalam natin, kung hindi tayo nagkakamali, ay itong si Senador Rapi Tulfo ay membro ng committee ni Senador Robin Padilla. Yun na nga, itong si Senador Rapi Tulfo ay andoon nga nakabuko sa kanyang programa at ayon kay Attorney Claire Castro ay kumikita ng limpak-limpak na salapi itong si Senador Rapi Tulfo kahit na wala ito sa Senado, may sahod na sa Senado, may limpak-limpak pa nakita sa kanyang programa sa Rapi Tulfo in action. Biruin nyo yan mga kababayan sa isang video ayon kay Attorney Claire ay kumita ito ng tingnan lang natin kung magkano ang kinita. Kumita ito ng 32.7 thousand at times natin yan sa halimbawa 57 ngayon yung dollar 57 ngayon yung dollar ay kumita ito ng 1.8 million sa isang video lang yun Tapos yung isang video naman ayon kay Attorney Claire ay kumita ng 16,100 US dollar. Dollar kasi mga kababayan ang kita sa YouTube I-times natin sa 57 ito ay kumita ng 917,700 pesos. Isang araw lang yun pagdating ng ilang araw ay mag-abuse pa yun. Habang nag-abuse yung YouTube upload yung video na ginagawa ni Senador Rapi Tulfo, kumikita pa nito araw-araw, palaki ng palaki. Isipin na lang natin sa isang araw yung isang video niya ay kumita ng 1 milyon mahigit. Ilang video ang ina-upload ng Rapi Tulfo in action sa isang araw. Ganon kalaki ang kita ni Senador Rapi Tulfo. Kaya hindi niya pwedeng iwanan itong Rapi Tulfo in action. Dahil diyan siya kukuha ng puhunan. Puhunan. Alam nyo na kung para saan niya gagamitin itong napakalaking puhunan ng kanyang programa na Rapi Tulfo in action. Yun na nga, wag na natin itong patagalin. Para pala sa kabuong video na ito, bisitahin nyo ang YouTube channel ni Batas with Attorney Claire Castro. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Di na po ng aming recess sa Senate today. So, sa Monday, hindi nyo po ako muna makikita rito. Tuesday and Wednesday. And babalik ako sa Thursday pag walang hearing. And Friday. So again, today is our last day recess. So sa Senate, bukas ulit ang Senado. Kaya doon tayo. Yes. So habang recess po, nakita nyo naman, andito po ako, gumagawa tayo ng tinatawag na constituency work. Kasi po ang constituents ko ay buong Pilipinas. Mga medyo pilyo dyan sa PNP is, alam mo kitaan dyan sa PNP? Yung sa FEU, sa baril. Opo. Sa SOSYA. Yan, yung mga kitaan dyan. FEO po. Sa firearms, laking kitaan yan. Sa SOSYA, laking kitaan dyan. Oh. Baka gusto nyo ma-expose, baka gusto nyo kalkalin ko yung mga problema nyo sa SOSYA kung paano kayo kumikita at paano yung pinaghati-hatian dyan sa krami ang SOSYA. Sige, wag nyo akong sagutin. Tawagan mo. Punta ka doon siya. Opo, yung chief po ng social natin. Puntahan mo. Alam mo pala, ba't ayaw mo ipatawag sa Senado yan? Pagkakataon mo na rin yan para mas lalo kang sumikat. Huwag yung tinatakot mo. Kung may alam ka talaga, kung totoo may alam ka, di sana ibinunyag mo na yan dahil nakakatulong ka para mabago yung imahe ng mga sinasabi mo na mga ahensya ng ating pamahalaan. Katulad ng asusya na yan. Kung talagang malakas kumita yan, bakit ayaw mong ipatawag sa Senado kung talagang may katotohanan itong Philippine National Police? Ba't kailangan mo pang idaan sa pananakot ng inyong programa sa Rapi Tulfo in action?
Okay, ito naman, bakit mo kailangan takutin na ibubulgar yung baho? Kung may baho, talagang dapat mabulgar yan. Hindi true threat dahil hindi ka lang sinagot. Oo, attorney. Diba? So, ito nga yung sabi kanina ni Tay Amik, kung may alam ka ng anomalya, don't make any threat. Diretso mo na. Diretso mo na. Sa tamang... Especially, ang dami naman nagre-report sa'yo. Kaya lang, hindi namin alam kung may dokumento. Oo. Kasi pwedeng sabi lang, tapos bigla mong sasabihin, mapaparot mo rin sa programa mo. Mas maganda kung may ebidensya. Diretso mo na Okay. sa ombudsman. Correct. 'Di ba? Kasi ikaw naman yung matapang. Oo. 'Di ba? No question. Again, hindi natin matatawaran yung katapangan ni Senator Raffy Tulfo. Pero mas maganda kung itong inaakusahan mo ng anomalya, napagbabayad sa batas. Hindi yun dahil matatakot, tapos hindi na sila kikibo, susundin na lang yung gusto mo kasi natakot. Pero yung anomalya na sinasabi mo, hindi naman na-resolba. Oo. Kasi nung sinunod ka na, hindi mo na binulgar yung anomalya. Diba? Oo. So, hindi rin okay yun. Oo. May nagtatanong, Attorney Claire, bakit ang civil service very quiet sa mga ganito? Hindi ba nila ito nasisilip? Kasi tayo... Hindi kasi parte ng civil service si Senator. Oh, Elected siya. Elected siya. Yun, sa Ombudsman. nagtatanong, ombudsman. If this is a conflict of interest, may nagtatanong din ng kayubi natin, Attorney Claire, may karampatan ba na parusa Sino? sa Saan? conflict of interest ng isang Yes, nagsisilbi? pwede. Kasi prohibited act yun partner. Oo. Yun, may nagtatanong sa mga... Prohibited act siya. Di ba? So, yung may mga conflict of interest, kaya dapat, hindi dapat, paano ba to? Nababago kasi yung concept nung constituency work to fit nga dun sa gusto nung isang official. Okay. I'm doing constituency work. When in fact, you're earning pala out of that. Tayo napapansin natin, Attorney Claire, meron ba sa kanila, aside sa atin, na tamang mga tao na nakapaligid sa kanila, May nakakapansin nun. o papa... Hindi lang tinatawag yung pansin niya kasi magkakaibigan sila doon. Ayun. Di ba? Ang tagal na itong binabanggit, partner. Ang tagal na itong binabanggit. Pero, wala. Di ba? Kaya, siguro, sa atin lang, this is not for anything else. Ang sa atin lang, baka kasi, hindi tama ang nasasabi or naa-advise kay Senator Raffy Tulfo. So, mas maganda siguro, paliwanag niya, am I doing constituency work while I'm doing my profession or performing my profession? Dapat itanong niya sa lawyers niya. Kasi para hindi siya mapunta doon sa alanganin na lugar na papangit yung image niya kasi sabihin abuso siya sa kanyang posisyon. So, Attorney, yan, umiinit ang ating usapin. Ang daming komento, matatalino talaga yung ating mga kayubi, Attorney Claire. Yan. Attorney, ang mic mo. Ayan, Ito Attorney. partner, lumalabas. Diba, April 22, that's Monday. Man. Diba, Okay. sabi niya, constituency work. Lumalabas Attorney. estimate ito. Kumita yung program ng Okay. $32,700. Wow. That's Monday. Estimate lang to mga kayubi Pwede naman nilang i-debunk kung mali. Okay. Tapos no April 24, that's Wednesday, kumita ng $16,000. Siyempre bago pa lang to, no? $16,100. Yun yung lumalabas. So, kung kumita nung Monday and Thursday, habang ikaw ay habang naka-recess at gumagawa ka ng constituency work, kumita yung program habang nandoon ka. Laki, Attorney. So, yeah. Yun lang, di ba? Tapos, partner, kung ikaw ay nandoon at gumagawa ka ng constituency work, nag-iisip lang ako mga kayubi Pag-usapan natin kasi mga batas, di ba? Kung kumikita ka doon at ito ay property ng RTIA Foundation, di ba? At sinasabi mong constituency work, bakit magki-claim
supposed to be kasi for public consumption to. Oo, Kasi attorney. ginagawa mo is for public service. So, di ba, pagka katulad sa Senate, wala namang copyright yan. Oo. Di ba? Kasi for public consumption to. Di ba, mga kayubi? You can correct me kung mali ang analysis ko. Oo. Di ba? Kung ito ay constituency work, it means public service ito. Kung public service ito, dapat walang copyright ito kasi dapat produkto ito ng gobyerno. Tama ba? Product siya ng government kasi you're doing a public service. Okay, attorney. Di ba? So, dapat wala siyang copyright. So, hindi mo pwede makasuhan ng copyright infringement yung isa na kumuha ng iyong kung kinuha yung content mo dyan at the time na ikaw ay senador na, because at the time you're allegedly you're doing the constituency work, so dapat wala siyang copyright infringement. Kasi pwedeng gamitin ng kahit sino yun kasi dapat parte yun ng gobyerno. Government. Okay. Di ba? Makukonsider ito na dapat na property ng government dahil nung ginawa mo ito, kung constituency work man ito, bayad ka sa pagiging senador mo. Lalabas kasi rito na oras at resources ng gobyerno ang ginagamit mo sa mga oras na yan. So, dapat ito ay property ng gobyerno. So, hindi mo ito ginagawa pang pribado. So, kung hindi mo ito ginagawang pang pribado, hindi ba dapat yung kinikita dyan dapat parte na ng gobyerno? Kaya kung ito ay constituency work, ang kinikita rito ay dapat bang ina-account na sa gobyerno? Nagtatanong lang naman. Iyon ang saan napunta ang kita ni Senador Rapi Tulfo sa kanyang programa sa Rapi Tulfo in Action. Sabihin naman ng mga Tulfonatics, itinulong sa mga mahirap katulad naming mahirap. Sino pa ba yung tutulong sa aming mahirap kung hindi si Senador Rapi Tulfo lang? Isipin nyo itong kinita ni Senador Rapi Tulfo, yung sinabi ni Atty. Claire nung Lunes at Martes, ilang milyon na yun yung kinita, dalawang araw lang yun Palagay natin sa 2 araw na yun, kumita siya ng 2 milyon. Magkano yung itinulong niya sa ating mga kababayan na sinasabing, wala kami ibang matakbuhan kung hindi si Senador Rapi Tulfo lang. Magkano ang inilabas niyang pera dyan? Palagay natin, maglabas siya ng 500,000 para sa isang pamilya na mga Tulfonatics na walang ibang takbuhan, kahit na problema, away sa kanilang pamilya ay talagang itinakbo nila sa Rapi Tulfo in Action kahit mapapahiya yung kanilang buong pamilya. At bago tayo magtatapos, para pala sa kabuang video na ito, ulitin ko, bisitahin nyo ang YouTube channel ni Batas with Atty. Claire Castro. Yun ang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna ako kay Ma'am Virgin Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Trabahador Mix Vlog, kay City Salia Baguhan shout out na rin kay Francis Tapalya Salamat si Rondi sa pagsiwalat ninyo sa kalukuhan ng isang opisyal ng gobyerno. Kupal pala ito. Salamat din Sir Atty. Lebayan. Yun ang maraming salamat din sa inyong panunood. Yan yung sabi ni Francis Tapalya. Siya maraming salamat sa iyo Salamat na rin kay shout out na rin kay Macwinet Benedicto. Kawawa naman ang mga napapahiya. Napapahiya. Maraming salamat kay Macwinet Benedicto. Galing naman kay Elisa Salvador shout out buti na lang hindi kita binuto, kung hindi aaminin may nasa taas na nakatingin, may kalos yan. Antayin natin. Yun ang yan yung mga komento ng ilan nating mga kababayan kontra kay Senador Rapi Tulfo. Ayun, mga Tulfo natin siya, magagalit na naman kayo sa akin Yun ang shout out rin kay Mang Rene sa Kalam napanood natin yung reaction video natin kinuha niya maraming salamat Mang Rene sa Kalam. Yun ang andito lang muna. Once again, this is Sunday TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.